Na mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Netherlands ni Digong. Republic of Mindanao, Province of Netherlands. So ayun mga kababayan, eto na. Speaking of Digong, no? Mga kababayan, ang mga DDS winarningan na ng mga pulis sa Netherlands. Dutch police, no, warn DDS, no? Kasi ang sabi dito sa pulis, meron kayong permit para sa picnic. Ang permit ay hindi para sa rally. So, actually mga kababayan, kung naalala nyo po, ang Japan nagrereklamo na sa ginawa ng mga DDS doon kasi ang ingay daw nila. At pangalawa, hindi naman daw naintindihan ng mga Hapon yung mga pinagagawa nila, pero nakakaisturbo sila sa mga trabaho. Nakakapagkaroon ng traffic, di ba? Nakakaisturbo ng trabaho. At bukod doon sa Japan, eto na nga, may nasampulan na. 115 ka mga DDS or Filipino OFW na inaresto sa Qatar. So, ngayon nung naaresto sila, si Digong ba tumulong? Si Sara Duterte ba tumulong? Hindi. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Di ba? Tinulungan sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipakita ko sa inyo dito ha, mga kababayan, yung pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Eto, wait lang. Buksan natin ha. Eto mga kababayan, para malaman ninyo. Wait lang. PG. So ito, pinost ng ating kaibigan sa kanyang channel na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay tinulungan ang mga OFW sa Qatar. Si PBBM pa rin nag-rescue, Diyos mio Marimar, sa mga taga-Qatar. Ito, Rescue OFW Qatar. Tignan nyo ha, tinawag ninyong bangag, tinawag ninyong weak leader, diba? Tinawag ninyo na adik, pero si Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala ang nag-ano sa inyo, nag-save, di ba? Ito na, mga kababayan, pakinggan natin. Ako ng legal assistance ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy dahil sa pag-organisa ng hindi otorisadong political rally nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan sila ang embahada sa mga lokal na otoridad para mabigyan sila ng kaukulang tulong. Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Nauna na ring nag-abiso ang embahada sa mga Pinoy sa Qatar na sundin ang mga batas doon para hindi mapahamak. So bukod doon mga kababayan, bukod doon sa 17, hindi pala sila 17. Sila ay 115. Ni-rescue PBBM. Nag-rescue ng 115 OFW. Diyos ko, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala ang makapag-rescue. Diyos mio Marimar. Hindi ba kayo nahihiya yung inaano ninyo? Nakita nyo naman. Ito na. 51 Distress Overseas Filipino Workers o OFW sa Qatar ang binigyan ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Diba? Bukod dyan, mga kababayan, eto pa. Saan na ba yun? Anuhin natin dito kasi kanina nabasa ko yung naturang pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang ha. Mga kababayan. Ito na. Saan na ba yun? Alliance. Duterte, necessary. Wait lang. Po, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang video. Ayan po sila.
Kung nakita nyo, mga kababayan. Oo. Nagpapasaklolo sila ngayon, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, Lahat ng pagsisinungaling, lahat ng panlilang ginagawa nila for Oh. views at subscriber on Kaya ngayon, mga kababayan, si PBBM naman, to the rescue. Oo, mga kababayan, March 28 rally. Kaya ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos naman ang kumuha. Oo, naku po, nakakaawa naman ito. Ano-ano kayo doon, kaya gagawa kayo ng krimen, gagawa kayo ng labag sa Ramadan kasi sa kaka-idolizing ninyo kay Duterte. Tapos sabihan ninyo si BBM na bangag, adik. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos lang din naman, diya, ang mag-rescue sa inyo, no? At bukod doon, mga kababayan, no, na ni-rescue ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na, yung Dutch police, no, sa The Hague, sa Netherlands, nag-warning na sa mga DDS. Ayan na. Ano daw sabi? We are individuals, Okay, that's fine. not as a group. One country, one group, one country, one group. We are individuals. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, nabubuisit na ang mga tao sa The Hague, sa Netherlands. Kasi actually, yung harap kasi ng niraralihan nila, mga bahay yan. May mga bahay, mga apartment, may mga nagtatrabaho dyan, may mga natutulog. Tapos, yung katabi naman, mga opisina. Ngayon, kayo naman mga Pilipino, actually, hindi naman ako makipaglaban na sa inyo kasi pag sinabi nating DDS, mga bobo naman talaga yan. Hindi naman lahat, pero majority bobo. Yeah? Alam nyo, hindi nyo lugar yan. Nagtrabaho lang kayo dyan. Contractual lang kayo dyan. Hindi kayo mga locals dyan. Hindi kayo mga citizen dyan. Tapos namumurwisyo kayo. Diba? Tignan nyo yung mga natutulog ng maaga kasi may mga pasok, nabubulsingi yung kanilang pagtulong o pagtulog. Kasi ang iingay ninyo dyan, may pakanta-kanta pa kayo. Di ba? Tapos ngayon, magsisinungaling pa kayo sa pulis. Kumuha kayo ng permit para pala sa picnic. Pero ang ginawa ninyo, hindi naman picnic. Pagrarally yan. Nakakita ba kayo ng picnic may stage? Nakakita ba kayo ng picnic na merong microphone, may mic, tapos nagwiwilga kayo dyan, bangag si Marcos bangag. Tapos magsasigaw-sigaw si Sara dyan, papatong pa sa upuan. Picnic ba yan? Nabubuisit na, nabuburyong na yung mga Dutch police sa ginagawa ninyo. Baka sa sunod na gagawin ninyo, pag hindi kayo tumigil dyan, mapareho kayo sa mga OFW sa Qatar. Sabi ko sa inyo, isipin ninyo yung consequences ng ginagawa ninyo, nakakahiya kayo. Kung mga DDS na bobo kayo, kayo lang dapat. Kami, hindi kami mga DDS na dadamay kami sa kabubuhan ninyo. Pag sinabing Pilipino, majority yun, pero hindi kami bobong tulad nyo. Ano na lang sasabihin ng mga Hapon, ng mga taga-Qatar, mga Arabo, mga Dutch national dyan, mga European, na para kayong mga buang, para kayong mga tanga, mga timang, na umaasang makalaya si Digong, garapon na yan kung uuwi ng Pilipinas, hindi na makauwi, buhay yan. Kung uuwi man, pantay ang paa, nakagarapon na. Paulit-ulit kayo sa ginagawa ninyo, di kayo makamove on. Instead na igawa nyo ganyan, mapupurwisyo, tagmaunsami kayo dyan, tatawagin nyo na naman si BBM, manghingi naman kayong tulong, magpasasaklolo naman kayo. Katulad sa nangyari sa Qatar. Hindi kasi kayo nag-iisip. Mga wala kayong isip. Ewan ko ba't naging OFW pa kayo, mga tanga naman kayo. So yun lang, yung aking reaction video. Naburyong na yung pulis, nabuisit na yung pulis. Permit na kinuha ninyo for picnic, not for rally. Nag-warning na ang pulis. Galit na sa mga DDS dyan sa The Hague. Nako, may pangalawang makulong nito. Tapos na yung Qatar, baka sa The Hague naman. So yun lang, maraming salamat. And see you next vlog. God first. Thank you. Hindi ko nahabaan, mga bobo lang din naman yung mga DDS dyan.